Praise God. Mapagpalang gabi po sa bawat isa. Nagre-resume po ang ating Bible studies. Ngayon pong alas 8 hanggang alas 9. Isang pinagpalang gabi po sa bawat isa. Hallelujah. Napakabuti po ng Diyos. Praise God. Hallelujah. Sa tiyang kaibuti ng ating Panginoon, magtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, Hallelujah. patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya sa puso ko damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ng tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Praise God. Magandang gabi po sa bawat isa. O Diyos, ika'y aking pili. Sa buong mundo'y aking awitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Praise God. Hallelujah. Magmula pa sa ugat ng aking lahi. Mundo'y magunaw na, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ng tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw na, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Praise God. Hallelujah. Tapat ka ng tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Thank you, Lord. Praise God. Hallelujah. Mundo'y magunaw, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay.
po. Praise God. Purihin po ang Panginoong Diyos sa kanyang kabutihan at tayo po ay muling nagkasama-sama. Tayo po ay nagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos. Minsan po may mga bagay po na hindi natin kinakailangang ipilit kasi ang Diyos ho ang gumagawa ng paraan, ang Diyos po ang nag-aalaw o niloloob niya ang mga pangyayari kung minsan po ay may mga delay. Pero tayo pong mga Kristiyano, nagpapasailalim lang po sa kung ano man po yung pong kalooban ng ating Panginoon. Kaya ganun po ang buhay nating Kristiyano, no? Wala pong masyadong hassle, wala pong masyadong pressure, wala pong stress. Kasi kung ano po ang kalooban ng Diyos ay sinusunod po natin. Kanina po, hindi na loob ng Diyos na tayo po ay makapunta po ng maaga nang itinakda po na alas 7 dahil pangalawang beses ko na po na-experience yan, ano ho. Doon lang po sa paglabas ng UST po ay umabot na kagad ako. Doon lang po mismo sa pintuan po ng UST ay 30 minutes na ho. At sa buong kasagsagan ng Espanya po ay umabot po ng 1.5 oras. So 2 oras po. Kung halimbawa pong walang traffic po, makukuha ng 5 minutos lang ho yung UST hanggang doon po sa tinatawag nating rotonda, no? Pero pagpasok ko doon sa Quezon Avenue, another 1 hour. Kaya kadarating lang natin, no? Pero tayo po ay hindi natitinag at hindi naman po ako nangangamba. Kasi alam naman ng Panginoong Diyos po ang atin pong puso na ang ating kalooban ay maglingkod sa Kanya at paglingkuran ang ating kapwa, lalo't meron pong mensahe. Mensahero tayo ng Diyos po eh. So, may message siya na ipinapadala, lalong-lalo na sa lahat ng mga kapatid po natin na nauuhaw, sa lahat po ng mga kapatid natin na nagugutom ng salita ng Diyos. At yan po ang aking sinumpaan po na tungkulin bilang senior pastor po ng church. At lalo tigit po sa Panginoong Diyos. Siguro ho, mabali na ang aking pangako sa tao, wag lang mabali ang pinangako ko sa Diyos. Dahil mas higit pong mahalaga ang Diyos kaysa po sa pangako po ng tao sa kapwa-tao, no ho? 'Yun ang iniiwasan nating mangyari kasi hindi po napabibiro ang Diyos. Kaya po ito po yung unang pagkakataon na sa isang lugar ho na kayang-kaya ng 15 minutes ay inabot ng 3 oras. Kung pwede nga lang po akong maglakad kaya lang ho dala-dala ko po yung aking mga gamit, yung mga computer ko, yung mga libro ko po. Pagka po ako pumapasok ay 2 ho yung bit-bit ko na bag. Ano ho, meron po akong parang malaking-malaki po na bag kung saan nakalagay yung mga librong binabasa ko. At nakasukbit naman dito sa akin pong balikat, yung isa na namang bag, na nandoon po yung 2 kong computer at saka yung isa ko pong iPad. Kaya bigat na bigat po. Medyo mabigat po ng kaunti. Ano ho? Yun pong atin pong kinakarga. Imposible po na madala po siya doon po sa paglalakad po, no? Medyo mabigat po yung mga gamit kaya tayo sumasakay po ng Grab or ng InDrive. Pero for the first time, salamat po sa Panginoong Diyos ay naka3 oras tayo. Hallelujah. First time na na-experience ko, 2 oras ho diyan po sa Espanya, 1 oras po sa Quezon Avenue. Iniisip ko nga po, paano pa kaya yung pupunta po ng Commonwealth? Hindi na po makauwi ngayong gabi ho sa dami ho at buhol-buhol po na traffic. Pero gayon pa man po, ang puso ko po ay nagagalak. Minsan ho, yung mga abiryang ganyan, meron pong paglalayuan Diyos sa aksidente. At tayo ho ay, we just go with the flow. Kung hindi niloob ng Diyos, walang puwersa. Ano ho? Pinaalam ko sa inyo po na tayo magmo-move ng alas 8 hanggang alas 9 at naririto pa rin naman po ang lahat ng mga masugid nating mga tagapakinig po na hindi kayo nawawala po dito po sa ating palatuntunan na ito. No? Wag ho tayo magkukumahog na, nako, alas 7 magsisimula at tatakbo tayo, mape-pressure tayo. Kaya po, kung hindi niloloob ng Panginoong Diyos,
ibig sabihin ay hindi pinangyayari na magsimula tayo ng alas 7. Pero sabi ko sa Panginoong Diyos, magandang gabi po sa bawat isa. Kung makakarating naman din po ako at naunawaan naman ng mga kapatid, magsisimula po ako ng alas 8. Kagalakan ko na ho na wag putulin ang ganitong mga palatuntunan natin. And besides po, sa December ho, tuloy po tayo, no ho? At maganda po at makikita din natin that we can have a live Bible studies po. Kasi sabi ko nga po, tayo po ay nasa Malaysia ng December 9 to 15. So yung December 10 po, pwede po ako makapag-live po kahit sa labas pa nga ho ng Kuala Lumpur. Ano ho? Basta dala nyo po yung malakas na internet at meron kayong laptop at may camera yung laptop ninyo, pwede ho tayo, mag-Bible studies tayo ho live. At gagawin natin yan na live doon po sa Kuala Lumpur, Malaysia ng December 10. Yan. So kamusta na po kayo? Binabati po natin ang lahat ng ating mga kapatiran. Ako po ay nagpapasalamat sa Diyos sa buhay po ninyo dahil nagtiyaga po kayo na mag-antay. Pinanalangin nyo po ang inyong senior pastor at ito po ligtas, malakas, mapayapa po. Yun nga lamang po, meron tayong na-experience na 3 oras na traffic po. Pero bagaman pagod tayo, nagpapasalamat po tayo. Ako po ay nagpupuri sa Diyos. Hindi kailan pa man pwedeng harangan ng sibat ang pamamahayag ng salita ng Diyos. Ang kakampi ko dito ay Diyos. Hindi ho traffic, hindi po yung pagod. Ang kakampi ko dito ay Diyos. At kung kakampi ko siya sa pagpapahayag ng salita na ito, maski sibat po, hindi kami pwedeng pigilan. Kaya ako po'y bumabati, live po muli tayo dito po sa aming tahanan. Ako po'y nagbo-broadcast sa 3rd floor po ng aming tahanan dito po sa Roxas City o Roxas District, Quezon City po. Live na live po tayo. No? Kadarating lamang po natin mula po sa 3 oras na traffic. At tayo po ngayon ay bumabati saan mang dako kayo ng Pilipinas naroroon. I hope okay po kayo sa atin pong ipinanalangin na si Bagyong Uwan at siya po'y naging Bagyong Iwan gaya ng ating napag-aralan at natin pong narinig sa preaching po na ating ipinahayag nung nakaraan na linggo. Bagyo lang yan at ang bagyo po, ang may kapangyarihan diyan ay Diyos. Kaya I hope lahat po ng mga kapatid ay nasa mabuting kalalagayan po saan man kayo naroroon, Luzon, Visayas at Mindanao. Lalo't mga kapatid natin dyan sa Catanduanes, mga kapatid natin sa Aurora, nasa state of calamity po yata ang inyong mga probinsya, patuloy lang natin silang ipanalangin, lalo na rin po mga kapatid natin sa Cebu na talagang nakadanas po sila ng mga malulungkot na hindi inaasahang pangyayari. Pero ang Diyos po ay nakaluklok sa kanya pong trono, wala tayong dapat ikatakot because God is good all the time and all the time, God, you are so good. Kaya patuloy po. Ako rin po ay nagpaparating ng ating pagbati mula po dyan sa Estados Unidos. Sa lahat po ng Cruz family, binabati po natin sila Brother Kaloy, Sister Divine, magandang gabi at saka po si magandang gabi po, no? Ate Lina, na continuous po yung prayer namin. I hope po maganda na po ang pakiramdam ninyo. At lalo na ho si Mima rin ay pinananalangin natin para po patuloy po ang biyaya ng kalakasan na nanggagaling sa Diyos. Kamusta rin po ang ating mga kapatid po dyan po sa Texas, ang buong mga kamag-anakan ko po dyan. Isang mapagpalang gabi po dyan sa Pabellar at Esquejo family at gayon din naman po sa ating mga kapatid dyan po sa California, sa Los Angeles po. May mga taga-subaybay din po tayo kasi global po at worldwide itong pamamahayag nating ginagawa. At doon din naman po sa ating mga kapatid sa Canada, kina Eunice, kina Ironico, no? Ayan, kamusta na po? At ang kanilang bibi, ang buong pamilya po ng Ramos, kamusta po kayo dyan? I hope naka-tune in po kayo at kayo po ay nakakapakinig ng mga aral na ito. Pati po ang Gutierrez family po ng UK at gayon din naman po si Jojo, binabati namin kayo si ating pong kapatid, na si Cheryl Bilog dyan po sa Ohio. Magandang gabi po. At ang ating mga kapatid po, salamat po Sister Aster na receive ko po yung message ninyo na tayo po'y mag-ingat at salamat sa mga panalangin ninyo, lalo na po kay Sister Irma rin na consistently hong ipinapanalangin ang kanyang senior pastor. Maraming salamat po sa buhay po ninyo,
Sa lahat-lahat po kay Ate Emmy po at sa lahat ng mga dumamay, kanina nakita ko rin po dinamayan din tayo ni Joria. Magandang gabi sa iyo, Joria. Aking ikakasal po sa November 30. Tingnan niyo po, hindi natuloy yung kasal, Sister Joria, no ho, noong pong November 9. Talagang ang Diyos marunong. Bakit hindi ho natuloy? Ano, kasi po may mga hindi pa naaasikasong mga mahalagang papeles, ano ho. Pero minove niya ng November 30. Yung pala may darating na malakas na bagyo, ano ho. Para lahat ng bisita makaka-attend, ginawa po ng Panginoon na November 30. Kaya minsan ho, huwag kayong magagalit sa desisyon ng pastor. Decision po ng Diyos yon na pinapasabi sa pamamagitan po ng pastor. Hindi ba tayo papasalamat sa Diyos, ano, kapatid na Joria? At gayon din naman po, tayo po ay nakikipag-communicate kay Pastor Elmer palagi at lalo na sa mga pagdededicate na mga bata doon na kayang-kaya na pong gawin ni Pastor Elmer po yan. Kaya ako po'y bumabati ng isang mapagpalang gabi sa lahat ng kapatid natin sa Puray, lalo na sila Georgie po. Ayan, unang-una pong nakita niya yung message natin at tayo po'y nagpapasalamat din sa buhay po ni Sister Leah. Sa mga kapatid natin sa Puray, i-message nyo po ako kung interesado po kayo na kumuha po ulit ng atin pong stall dito po sa December 6 sa Fund the Faith ng Marbal. Ano ho? Para po, mas marami pong tao yon, open space po yun talaga at ang mga tao po'y pinapapasok ni Mayor para mabili po yung mga gulay ninyo, yung mga prutas po ninyo. Kaya lang ho, may bayad po yun, ano ho, para sa renta, 2,000 po para sa mga ordinary stalls. Ano, naubos na ho yung mga tinatawag nating special stalls, 3,000 po at malalaki. No ho? So, paalaman nyo lamang po ako kung meron po kayong nais na rentahan. At tuloy din po yung atin pong Jesus Reign sa November 30. Na-instruct ko na po si Crisel sa lahat po ng atin pong bus na gagamitin. At awa ng Diyos, pag natapos po, yun pong kasal ni Sister Joria, tatakbo naman din po ako kahit na mag-commute na lamang ako, papunta po sa Jesus Reigns in Parañaque, no? Para ma-monitor natin ang lahat ng mga gawain po doon ng mga kapatid po. Kaya tayo po'y nagpapasalamat sa lahat ng kabutihan ng Panginoong Diyos. Alam nyo, kaya ayaw ko pong hintuan ito pong pag-Bible studies na ito kasi meron po tayong pag-aaralan ngayong gabi na ito eh. Ito mahalagang panalangin ni Haring Ezekias, no? Si Hezekiah. At kahit sabi kong ganon, mukhang hindi ata ako matutuloy mag-Bible studies ngayon Pero hindi lang matutuloy from 7 to 8, pero makakarating pa rin tayo kahit pagod po. Ang hirap po ng 3 oras nakaupo, pero ang Diyos nagbibigay ng kagalakan sa atin. Ano? Kaya energized pa rin tayo. Kasi ito po'y mga talata sa Biblia na binabasa ko na Si Haring Hezekiah po o Ezekias, siya po yung hari na inextend ng Panginoong Diyos ng 15 taon ng kanyang buhay. Bagaman binigay na po ni Propeta Isaias ang mga hula na siya po'y mamamatay ngayong gabi. Ang sabi sa kanya, ngayon hindi mamamatay ka na, ihanda mo na ang iyong sambahayan. Pero siya po'y nanalangin sa Diyos at hiniling niya na siya po ay pagalingin at inextend pa nga ng Panginoong Diyos ng 15 years ang kanyang buhay. Isa lang ho yun sa mga mahalagang panalangin niya. Kaya tayo po ay muli ho nagpapasalamat lalo na sa mga aktibong mga kabataan po ng Puray Christian Church na nakikinig sa atin. Pagpalain kayo lahat. How I wish po sana ganito rin ka-aktibo yung mga kabataan natin. Ito po, bumabati, nakikita po natin na naririto po at ako'y nagpapasalamat sa buhay po talaga ng mga kapatiran natin sa Puray. Di bali ho, meron po tayong special na blessing, lalong-lalo na sa mga aktibong kabataan po dyan. Abangan nyo po yung Christmas party at ang Diyos po ay may kikilos po. Ako po ay nananalangin na i-bless din naman po ang Puray Christian Church. Sa habagat awa ng Panginoon, baka makaakyat po ako sa Christmas party nyo po dyan dahil may kaunting blessing lang ho tayo na dadalhin. Purihin po ang Panginoong Diyos. Kasi napaka-active po ng mga kabataan dyan. Kailangan katulad po niyan ng maging modelo po natin. Yan yung mga future po na mga Timoteo, no, ng mga susunod nating henerasyon. Kaya kamusta po kay Sister Aster at kay Ivan, kay Ate Ellen po, at saka po, ayan, nandyan po sila Brother Alex, ayan po, no? Si Sister Lendungo, si Sean, yung bunso nilang kapatid,
lahat-lahat po, pati si Paulo, congratulations din po pala sa panibago pong baby ni Paulo at saka ni Shed at saka po si Amara. Kamusta po kayo dyan? Ang mga kapatid natin na nandyan po sa Japan, si Midori at saka po ah, si Jean Lizette. Ayan, si Lizette po at saka si William, mapagpalang gabi po. Kaya yun na po, tayo po ay may pag-aaralan na hindi ko kayang hindi pwedeng ituro sa inyo dahil ito po ay ang panalangin ni Haring Ezekias. Dahil nandito na ho tayo, November na po, no? Tinatapos na lang po natin yung dumudulog sa panalangin. Yung pong tinatawag natin na matuwid kay Kristo. At mukhang nakikita ko na po ang patutunguhan po na atin pong direksyon. Clearly po, nakikita ko na mula sa Panginoon sa pagbabasa ko ng Biblia kung ano po ang tatahakin natin for 2026. At nawa po marami tayong natutunan sa Matuwid kay Kristo 2025. Ang daming pinagpala, ang daming panalangin na sinagot, pero more is to come and yet to come for 2026. Kaya muli ho, dumako tayo sa panalangin dahil ang atin pong pag-aaral na panalangin ni Ezekias. Tayo po lahat ay umuko. Salamat Panginoon at niloob mo po na ang traffic po ay maibsan, lalong-lalo na Panginoong Ama, doon po sa mga dinaanan ko. Bless niyo po yung driver, Panginoon, na nasakyan ko po, bagaman nakakalungkot, Lord, dahil hindi na po siya makapamasada, dahil po malaking oras ang nawala po sa kanya. Alam ko, Panginoong Ama, sa mga blessings din na tinanggap niya at sa lahat ng mga binigay po ng mga pagpapala sa kanya ay nawa po ay magamit din naman po niya para po ito po ay kanyang pakinabangan para sa kanyang pamilya. Bagaman traffic, Panginoon, hindi nahihinto ang iyong salita. Dahil ito po, Panginoong Ama, ay mayroon pong mga tagapakinig at mapalad ang nauuhaw, mapalad ang nakikinig ng iyong salita. Sapagkat alam namin, Panginoon, at dakila't mapagpalang Ama, sila po ay pupunuan po ninyo. Kaya anuman po ang mga nagawa naming pagkakamali, kami po ay naging makasalanan sa isip, salita at gawa, ay hinihiling namin po. Hugasan nawa po kami ng banal na dugo ni Kristo at sa gabi po na ito ay magpatuloy po ang pagpoproklama ng iyong banal na salita. Sinasabi ko po ang katotohanan ngayon, tanda po ng pinakamataas po na uri ng pag-ibig at ang pagpapakumbaba, Panginoong Diyos, na anuman po ang humarang o anuman po ang sibat na maaring mangyari, ang pagpapakumbaba po ay papatuloy sa pag-aaral po, nagpapatuloy sa papamahayag, nagpapatuloy po sa panalangin. Yun po ang kahulugan ng tunay na pagpapakumbaba at ang pagsasabi ng totoo po ang tunay na kahulugan ng pag-ibig. Maraming salamat, Ama. Ang pinakamataas na papuri at pagdadakila po ay binabalik namin sa inyo. Sa banal po na pangalan ni Jesucristo. Amen. Muli ho, magandang gabi po sa bawat isa. At tayo po ay tatalakay po sa ating mga pag-aaralan ngayon, ang panalangin ni Haring Ezekias. So maraming salamat po sa buhay ni Sister Irma at sa ating Panginoong Diyos sa lahat ng panalangin. Kasama si Sister Odi na magkita-kita po muli tayo, hindi pa nga ho natatapos ang Bible study, ay excited na tayo sa umagang panalanginan. Magandang gabi po at belated happy birthday kay Crisel at gayon din naman po kay Sister Bibi Mendoza. Nawa po na enjoy nyo po ang inyong kaarawan. Magandang gabi rin po kay Sister Aster. Pagpalain po tayo ng ating dakilang Ama, lalong-lalo na po sa inyo pong mga panalangin para po sa inyong pastor. Maraming salamat po sa Diyos sa buhay po ninyo. Ayan po, at gayon din naman po si Sister Leia, pagpalain po kayo ng ating Panginoong Diyos. Si kapatid na Richel, ayan po, yung kanya pong Japanese name, si Richel yan. At gayon din naman po si Pastor Elmer, Sister Leia, nakakapag-communicate po kami sa teknolohiya po ng Messenger. Pagpalain po kayo, lalong-lalo na po si May. At gayon din naman po si Jenny Rose. Ayan, si Baby Girl, magandang gabi sa iyo. Sister Emmy, salamat po sa lahat ng prayer at sa napakalasang patis. Ginamit na po namin, salamat po kay Lord. Dahil alam nyo naman ay ginagamit sa mga sinigang at sa mga ulam. Maraming salamat kay Crisel at saka kay Nel. Pagpalain kayo ngayong gabi na kahit na delay po tayo, naririto pa rin po kayo. Kay Sister Belinda Borlado, magandang gabi po. At kay Navarro James, sumati nawa po ang kapayapaan ng Diyos. Kay Brother Danny, kamusta na po? Brother Pogi, at tayo po ay makakapakinig ulit, kapatid na Danny, ng salita ng Diyos.
kay Joyce Ray Buenan, kay Nanay Soli, salamat. Ayan po ay patuloy na nag-i-intercede po at nananalangin. At sa gabing ito, maraming salamat sa Panginoong Diyos sa pagpapatuloy po ng lahat po ng banal niyang gawain. Ayan. Kaya ano po yung panalangin na ito? Iba po ito doon sa panalangin po ni Ezekiel o ni Ezekias tungkol po sa kanyang kagalingan. Ito po ay panalangin po niya dahil kinukubkob sila ng puwersa ni Haring Sennacherib. Yan po isa pong makapangyarihang hari po, no, na pinag-aaralan po natin doon po sa mga Amorito, mga Amorites po, no. At sa kaharian po ng Assyria din, ito pong sila Sennacherib na yan, nasa kasaysayan po yan, tinuturo ko po yan sa mga estudyante ko, no? Lalo na po sa imperyo ng Assyria. Kaya po, ano yung kanyang panalangin? Ito po, no? Kasi mahihimay-himay natin, nung binabasa ko po ito, sabi ko, meron akong nakita rito na 5 ipinanalangin niya. Bagaman kung hindi po natin ipapanalangin sa Diyos at hihingiin ng karunungan, parang 2 lang yung hinihingi niya. Pero sa pagkakataon ng panalangin ni Haring Ezekias ay dumami. At ito na nga ho yung atin pong pag-aaralan ngayon. Dito po sa talata ng 2 hari, no? In the book of 2 Kings, chapter 19, verse 15 to 19. Dito natin makikita, no? Ano-ano kaya itong mga itinuturo sa atin ngayon. Tignan niyo ho yung iba-ibang kulay. May kulay pula ho, may kulay blue, may kulay green, may kulay itim, at saka may kulay violet. Ayan. Kaya yan po ang maganda at napapalaki na po natin, dahil 2 na ho yung ating computer na magkatabit. Nagpapasalamat po tayo, no, na pwede na rin po akong maging host, at saka po co-host dito. Kaya yan po, napapalaki na natin ng maayos. So, ang tanong natin, ano-ano po yung kanyang ipinanalangin? Nais ko po sanang basahin sa inyo ang 2 hari. Dito ang teksto natin kukunin, 19:15 hanggang 19. In the book of 2 Kings, chapter 19, verse 15 to 19. Ito po ang mga naging panalangin ni Haring Ezekias. Nanalangin si Ezekias ng ganito, Yahweh, Diyos ng Israel, na nakaluklok sa trono sa ibabaw ng mga kerubin. Kayo lamang ang Diyos sa lahat ng kaharian sa ibabaw ng lupa. Kayo ang lumikha ng langit at ng lupa. Verse 16, Pakinggan po ninyo ako, Yahweh. Narinig ninyo ang pag-alipusta ni Sennacherib sa inyo, Diyos na buhay. Sa verse 17 po, Alam po namin, Yahweh, na marami ang bansang winasak ang mga hari ng Assyria. Isa po sa mga hari po, gaya po ng nasabi ko sa inyo, no? Isa po sa mga hari ng Assyria si Sennacherib o Sennacherib po sa Ingles. Sa verse 18 po, nagawa nilang sunugin ang mga Diyos na mga bansang iyon sapagkat hindi naman talagang Diyos ang mga iyon kung hindi mga kahoy at batong inanyuan ng mga tao. Verse 19, Kaya gayon, Yahweh, iligtas po ninyo kami kay Sennacherib para malaman ng buong daigdig na kayo lamang ang nag-iisang Diyos. Napakaganda po ng istorya po ni Haring Ezekias, no? Sa susunod po na chapter, assignment nyo yan. Doon po siya nanalangin naman na gumaling yung kanyang bukol. I think yung bukol niya na yung cancer yun eh. Pero ang instruction sa kanya ng Panginoong Diyos, ihanda mo na ang iyong sambahayan kasi ngayong araw din, mamayang gabi, kukunin na kita. At ang nagsabi po nun si Propeta Isaias, na kapag kaho ng hula, kapag kaho nagsabi ng mga propesiya ho na yon, nagaganap po talaga, no? Nangyayari. Pero dininig pa rin ng Diyos ang panalangin po ni Haring Ezekias. Paano po siya dininig ng ating Panginoon? Well, nakita ng Panginoong Diyos yung kanyang puso na ito po ay handa po na sumunod. Kaya po siya po ay pinagaling at in-extend pa po ang buhay niya ng 15 years. Pero babalik po ako, yung pong verse na sinasabi natin ngayon ay ibang klaseng panalangin niya. Ito po ay sa 2 hari 19 at bilang assignment ninyo, 2 hari po 20 para makita nyo yung flow ng kanyang panalangin. Ayan. Nakikita nyo yung flow po ng kanyang pananalangin dito. Kaya po may 5 panalangin na hinihiling siya. Sabi ho ulit, babasahin ko lamang po, no, para maging klaro po at malinaw sa atin.
Sabi ng ikalawang hari, 19:15 hanggang 19 ho. Nanalangin si Ezekias ng ganito, Yahweh, Diyos ng Israel, na nakaluklok sa trono sa ibabaw ng mga kerubin. Kayo lamang ang Diyos sa lahat ng kaharian sa ibabaw ng lupa, at kayo ang lumikha ng langit at ng lupa. Pakinggan po ninyo ako, Yahweh. Narinig ninyo ang pag-aalipusta ni Sennacherib sa inyo, o Diyos na buhay. Alam po namin, Yahweh, na marami ng bansang winasak ang mga hari ng Assyria. Nagawa nilang sunugin ang mga Diyos na mga bansang iyon, sapagkat hindi naman talagang Diyos ang mga iyon, kundi mga kahoy at batong inanyuan ng mga tao. Kaya ngayon, Yahweh, iligtas po ninyo kami kay Sennacherib para malaman ng buong daigdig na kayo lamang ang kaisa-isang Diyos. Sa pagkakataon po na ito, ang bansang Assyria po, it is known in the world as the first military empire in the world. No? So yung mga naging hari po niyan, ito po ay pagtuturong kasaysayan, doon po sa kasaysayan ng mundo. Dati po tinuturo ko sa mga estudyante, marami po naging hari po ang Assyria. At alam niyo po, isa po sa mga naging hari diyan, si Sennacherib po. Pero yung mga naging hari, bago po kay Sennacherib, mga kinatatakutan. Halimbawa lang meron pong hari diyan, ang pangalan po ay Tiglath-Pileser II. Si Tiglath-Pileser II ang lahat ng kalaban niya, pinagpuputol niya po yung ulo at ginagawa niya po na piramido o pyramid. Ang lahat po ng mga ulo ng mga kalaban niya na kanyang naputol. Sa sobrang dami pa, gabundok po. Iyan po ay si Tiglath-Pileser II. Ang pangalan din po niya sa kasaysayan ay si Ashurnasirpal. So yan si Tiglath-Pileser I at saka si Tiglath-Pileser II. Mga hari po yan na malulupit. Pero nagkataon na ang Israel po ay may hari na nagngangalang Hezekiah o si Ezekias. At sila po ay patuloy na kinukubkob ng malupit na hari ng Assyria na walang iba po kundi si Sennacherib. Kaya nakita niyo yung konteksto ng panalangin, idinadalangin ko sa iyo, O Yahweh, na protektahan, ingatan mo po kami laban kay Haring Sennacherib. At sa gabing ito, makikita natin, pwede rin nating ipanalangin ito sa mga iba't ibang uri po ng mga panganib na maaari po nating kaharapin. Una po sa lahat, meron ho siyang panimulang panalangin ng pagdakila sa Diyos. Ito pong si Haring Ezekias. Ang sabi ng 2 Kings o ikalawang hari 19:15, ano po yung unang-unang content? Humingi ba kagad ng proteksyon? Humingi ba kagad ng mga sundalo? Hindi ho eh. Dapat to ang prayer natin, inuuna po natin yung pagdadakila po sa Diyos. Ito isang hint lang. Pagising ko po sa umaga, ang una ko pong nasasabi, purihin ka, dakilang Diyos. Salamat po, Panginoong Ama namin. Napakaganda mo, O Panginoong Jesus. Wala kang katulad at wala kang kapantay sa iyong kabutihan ngayon at magpakilan pa man. At yun ang unang-una ko sinasambit. Mga kapatid, iwasan po muna natin yung titignan ko kagad yung Facebook, titignan natin kagad kung ano yung ulam o yung almusal. Pagdilat ng mata po ninyo, ang sabihin nyo po, maraming salamat sa iyo, dakilang Diyos, at sambitin nyo ang lahat ng kanyang kadakilaan. Yan po ang panimulang panalangin ni Ezekias. Tignan nyo po ang sabi po ni Ezekias. Nanalangin si Ezekias ng ganito sa ikalawang hari 19:15, Yahweh, Diyos ng Israel, na nakaluklok sa trono sa ibabaw ng mga kerubin. Kayo lamang ang Diyos sa lahat ng kaharian sa ibabaw ng lupa. Kayo ang lumikha ng langit at ng lupa. Ano po yung pinupunto rito? Kayo lang ang tanging kaisa-isang Diyos, ang gumawa ng langit at ng lupa. Sambitin natin yan kada umagang ginigising tayo ng Panginoong Diyos. Kasi tatandaan nyo, pwedeng hindi ka na ginising, kapatid. Pwede po yung kanina, yung nangyari po, mga kapatid, meron palang aksidenteng magaganap, mamamatay na pala ako kanina, pero hindi ako nagwo-worry. Halimbawa lang, ganun pala yung mangyayari, Sabi ng Panginoon, i-delay mo lang yung Bible studies ng 1 oras. Kasi kailanganin pa kita sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. May ikakasal ka pa sa puray, may mga makakapakinig pa ng salita ng Panginoon, may mga babautismuhan ka pa.
So hindi pa natin panahon po. Pero mga kapatid, kung minsan nag-struggle tayo, nagagalit tayo sa Diyos. Panginoon, bakit ba hindi ako nakarating on time? Panginoon, bakit ba gustong-gusto ko 7:00 magsimula? Hindi nga yung kalooban natin ang nasusunod eh. Kalooban po ng Diyos. At tayo palagi ko sinasabi, sumabay tayo sa agos ng kalooban ng Diyos. Hindi na tayo mangangamba, stress-free po tayo, wala po tayong anumang pananagutan kasi sumabay po tayo sa kalooban ng Diyos. Pero ang ganda-ganda na isang kalooban ng Panginoon, pagdilat ng mata natin sa umaga at tayo po'y nagpapasalamat sa Kanya, dapat ang panalangin po natin ay may iisa pong damdamin para sa bawat isa. Sambitin natin, o dakila ka, nag-iisa kang Diyos, ikaw ang may gawa, ikaw ang may ari ng langit at ng lupa. At nakita natin, hindi kagad humingi po si Ezekias. Ito po ay panalangin ng pagdakila sa Diyos. Unahin natin po, no? Ano ba ang panalangin ni Ezekias? Unang-una po, panalangin ng pagdakila sa Diyos. Kaya, paano po natin siya dadakilain? In the Lord's Prayer, di ba? Marami na pong talata sa Biblia mula sa Mateo, sa Lucas 11:2, Ama namin. Sabi po ng Luke chapter 11 verse 2, Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Ama namin na sumasalangit ka, sambahin nawa ang pangalan mo. Can we all say amen? Kailangan ang bukang bibig natin sa panalangin, pagsamba sa Diyos, pagdakila sa Diyos, pagkilala sa Diyos. Hindi ko nakita si Hezekiah na ang kanya pong prayer po ni Ezekias Panginoon, pengi po ng ganito. Panginoon, protektahan niyo po kami. Panginoon, bigyan niyo po kami ng mas maraming sundalo. Hindi Dinakila niya muna ang Diyos bago siya humingi ng mga proteksyon. Kaya yung kanyang pagdakila, it is also under the Lord's Prayer. Sabi po ng Lucas 11:2, Ama namin na sumasalangit ka, sambahin nawa ang ngalan mo. Can we say amen? Dumating nawa ang iyong kaharian. Ibig sabihin ng prayer natin na Our Father in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done. Sabi nga natin, thy will be done. Ayan. Dumating nawa ang iyong kaharian. Ayan. Bakit po thy will be done? Hindi natin kontrolado pangyayari. Ako ba kontrolado kung matatraffic ako kanina? Hindi umalis ako ng 5:00, pero yun ang kalooban ng Diyos. Pero kalooban bang mahinto ang gawain? Hindi po. Bakit hindi po kalooban na mahinto? Ito tayo nagbo-broadcast po sa habag at awa ng Panginoon. At hindi po tayo pwedeng pigilan ng kalaban. Amen po ba? Salamat po sa amen ni Nanay Soli. Maraming salamat po sa amen ni kapatid na Maribel. At gayon naman po kay Richel. Sino po ito, no? Si Federico, ayan, binaliktad do kasi yung pangalan, Ryan Federico. Magandang gabi po sa inyo. At si Jamaica Cruz. At lahat-lahat na, kasama ulit si James Navarro. Ayan po. Sabi ni Nanay Soli, thy will be done. Ano man na nangyayari sa atin, walang struggle. Matraffic po tayo, kalooban ng Lord. Wag na nating sisisihin po na walang disiplina mga Pilipino, hindi magandang ginawa. Ako po hinarangan ng kalaban. No, minsan will ng Panginoon 'yan, no? Baka may mangyayaring masama. So pagkatapos po ng panalangin ng pagdakila, ang sumunod na panalangin po ni Haring Ezekias, panalangin po laban sa mga umaalipusta sa Diyos. Hindi niya humaatim po na maraming mga tao po, kasama na si Haring Sennacherib, minamaliit nilang kapasidad ng Diyos. At nasasaktan siya. Hindi ba kayo nasasaktan din? Pag sinasabi, ang Diyos pala ninyong mga born again po mga born against, di ba? Masakit po sa atin yun. O mga born against kayo, di ba? Pero ipanalangin natin sa Diyos at huwag tayong gaganti. Katulad doon ng panalangin ni Hezekiah, tignan nyo po, ang sinabi po dito sa 2 Hari 19:16. Pakinggan po ninyo ako, Yahweh. Narinig ninyo ang pag-alipusta ni Sennacherib sa inyo, Diyos na buhay. Ano pong pinupunto po natin dito, no? Ang Diyos po ang gaganti. Ang Diyos po ang nakakarinig ng mga umalipusta sa Kanya. Sabi ng Biblia, no, you cannot mock God. Kung nagtanim ka po ng pang-aalipusta sa Diyos,
ikaw po ay mag-aani ng pag-aalipusta. Kung nagtanim ka po ng pagpupuri sa Diyos, aani ka ng magandang puri po sa ating Panginoon. Ganun po ang atin pong prinsipyo sa Biblia, no? Inaani ng tao kung ano po yung kanyang itinanim. Kaya po, ang sabi po ni Haring Ezekias po, Panginoon, ang kanyang panalangin, O Yahweh, narinig ninyo ang pag-alipusta ni Sennacherib sa inyo, O Diyos na buhay. Nakakita ho ba kayo diyan na sinabi po niya, O Panginoon, iganti mo kami, patayin niyo si Sennacherib. Wala po. O kaya sinabi po niya, Panginoong Diyos, ikaw po ang magpadala ng mga apoy sa langit para durugin po ang mapang-alipustang si Haring Sennacherib. Inaalipusta ka po niya. Hindi po Sabi lang ni Sennacherib dito, pakinggan niyo po ako, Yahweh. Narinig ninyo ang pag-aalipusta ni Sennacherib sa inyo, O Diyos na buhay. Ibig sabihin, nagpapasailalim pa rin siya sa panalangin na yon na kahit ho tayo, alipustahin tayo po ng ibang tao, alipustahin ho yung Diyos natin. Ang ating panalangin, Panginoon, hindi ka natutulog. Ikaw po'y nakaluklok sa inyong trono. At ang panalangin pa nga ng ating Panginoong Hesukristo nung siya po ay, alam niyo po, yung background po na yon nung siya po ay mamamatay na, no? Trilyon-trilyon mga anghel. Ibig sabihin po, hindi mabilang na mga anghel ang naghihintay lang po ng kautusan sa kanyang lipulin ang lahat ng tao. Dahil hindi po nila matanggap yung pang-aalipusta sa Diyos. Hindi nila matanggap na si Kristo'y ipinapako ng mga tao lamang pong mababa ang kalagayan sa kanya. Pero gaya ng panalangin po ni Sennacherib, ay ang panalangin po nito pong si Haring Hezekiah, dinggin niyo po, O Yahweh, ang lahat ng mga pag-aalipusta po na ginagawa sa inyo ni Sennacherib. Hindi niya po sinambit na pinanalangin, Panginoong Diyos, lamunin nawa ng lupa, paulanan niyo ng mga apoy, sana po ay kainin ng pating o kaya po ay siya po ay mamatay ng malubhang sakit. Hindi ho Ang sabi pa nga po ng Bible, vengeance is mine. Kaya kung nakakaranas po kayo ng pag-aalipusta, mga kapatid, o yung Diyos mismo pinaglilingkuran natin, nasasaktan po tayo, idulog natin sa panalangin, Lord, narinig niyo po yung sinabi nitong tao na to sa akin. Lord, narinig niyo po ang sinabi po sa inyo ng tao na ito. But do not wish them harm. Do not wish that they will die. Basta sabihin niya lang po, Panginoon, ikaw po ay makatarungang Diyos. Narinig niyo po o nakita niyo po yung ginawa po sa akin. Ikaw na po ang bahala, Panginoong Diyos. Pero without any hint na gusto nating mamatay. Ibig sabihin natin na ikaw na pong bahala. Sana po, Panginoong Diyos, maunawaan din po nila ang kanilang ginagawa sapagkat hindi nga nila alam. Tayong masigit na nakakaalam. Kaya mga kapatid, dalawang prinsipyo ng panalangin ulit ni Haring Hezekiah o ni Haring Ezekias. Unang-una, kailangan ang pambungad na panalangin natin o panimulang panalangin ay panalangin ng pagdakila, hindi kaagad panghingi. Pangalawa panalangin laban sa pag-aalipusta o panalangin na may gumawa sa atin ng masama, ipagpasa Diyos na natin. Yun po ang ibig sabihin ni Hezekiah ng panalangin ng pag-aalipusta, ipinagpapasa Diyos niya po. Yan Sabi po ng ikalawang hari 19 at 16, pakinggan po ninyo ako, Yahweh. Ano po yung pakikinggan? Narinig ninyo ang pag-alipusta ni Sennacherib sa inyo, Diyos na buhay. Meron ho bang paghihiganti? Wala. Meron ho ba na humihingi na maging masama po ang buhay ni Sennacherib? Wala po. Pero ang Diyos na po ang kikilos dyan. Ikatlo, mga kapatid, umihiling din po siya ng panalangin ng pag-iingat. Kanina nung ako po'y nag-advertise na na magsisimula ng alas 8 yung atin pong Bible studies, ako po'y nagpapasalamat, maraming nag-i-intercede. At doon po sa pag-i-intercede ninyo, nakaabot tayo, just in the nick of time na tayo po ay nangako ng alas 8, nakarating naman tayo ng 7:45. Sinet up ko pa po yung aking PowerPoint, yung akin pong mga background, at tamang-tama alas 8 ay nakapag-start po tayo, kasi niloob ng Diyos. Pero ang akin pong pinupunto, mga kapatid, doon po sa panalangin ng pag-iingat, unahin mo muna nating dakilain ng Diyos,
Pangalawa ho, dapat pag nanalangin tayo, walang galit sa puso at walang paghihiganti. Ang sabi nga ng Biblia, hayaan niyo ang Diyos ang gumanti. At pangatlo, dun pa lang tayo ho, pwedeng humingi ng pag-iingat o yung tinatawag nating mga bakod ng proteksyon o bakod po ng pag-iingat sa ating Ama. Tignan niyo po ang hiningi po nito pong si Haring Ezekias, no? Sabi po ni Haring Ezekias sa ikalawang hari 19 at 17, alam po namin, sino po yung nakakaalam po, sila mga Israelita, ina-address nila yung panalangin kay Yahweh. Ano pong sabi rito? Na marami ng bansang winasak ang hari ng Assyria. Gaya ng sinabi ko sa inyo, isa sa kanilang hari si Tiglat-Pileser, pinagpupupugot yung ulo at ginawang pyramid po. Libo-libong pinugutan ng ulo. Hindi ba nakakatakot ho yung makakalaban po ninyo na ganyan? Ano? Brutal. At saka po walang kinikilalang Diyos. Kung pumatay po, walang habas, kaliwat kanan ho kung pumutol siya ng ulo. How much more pa po yung mga naging sumunod sa kanya. Isa na nga ho na sumunod kay Haring Tiglat-Pileser ay si Sennacherib o si Sennacherib po na ang plano po'y durugin, wasakin at patuloy na pahirapan po ang bansang Israel. Ayan. Kaya mga kapatid, doon pa lang po siya humingi. Nung una po, humingi po sila of course ng panalangin para dakilain ang Diyos. Pangalawa po, panalangin ho na hindi naghihiganti, kung hindi pinaparinig nila sa Diyos, inaalipusta kanila, Panginoon, ikaw na pong bahala. Ganun po yon. Ikatlo, saka lang po nakahingi si Haring Hezekiah po, o Haring Ezekias, ng paghingi ng proteksyon. Panginoon, alam niyo po, maraming bansa pong winasak, marami pong pinapatay si Sennacherib. Nagpapakumbaba po kami bilang bansang pinili ninyo. Panginoon, bantayan kami ng inyo pong mga anghel, proteksyonan kami ng banal mong espiritu. At alam nyo mga kapatid, pag kumilos po ang Diyos, kahit 3 lang po kayo, matatalo nyo po yung 100,000 po na mga sundalo nitong mga taga-Assyria. Ano po yung panalangin na hinihingi po dito? Ang sabi po ng panalangin ng pag-iingat, alam po namin, O Yahweh, na marami ng bansa na winasak ang hari ng Assyria. Sabi rin po ng awit dito po sa 12:18 ng awit, ano po ba yung ating paghiling? Pwedeng ganito po, katulad ng panalangin ni Haring David. Sabi po ng aklat po ng awit or Psalms chapter 121 verse 8. Ang sabi po, si Yahweh ang siyang sa iyo'y mag-iingat san ka man naroroon. Ika'y iingatan ni hindi ka maaano kahit na kailan. Ang ganda po ng sinasad, That is Psalms 121 verse 8. Si Yahweh ang siyang sa'yo mag-iingat saan ka man naroroon. Ika'y iingatan, di ka maaano kahit na anuman. Ayan. Alam nyo mga kapatid, lalo na pagka kayo po ay kung saan pumupunta, may peligro po yan kapatid. Naranasan ko po yan. Ako po ay nakakapunta sa iba't ibang bansa kapatid. Alam nyo po, katulad nung nababalitaan natin, kung talaga pong maaaksidente ka, kung kalooban ng Diyos umaaksidente, wala tayong magagawa. Nagbabakasyon ka lang sa Hong Kong, lumabas ka ng hotel mo, may isang taxing nawalan po ng preno, sumalpok eksakto sa iyo. Totoo bang nangyari yun? Opo, nangyayari po yun. Paalis ka na nga sa airport, at iiwan mo na yung mga anak mo dahil magtatrabaho ko na sa gitnang silangan. Yung isang sasakyan nawala ng preno, nabangga ho yung anak at namatay. Lahat ho yan pwedeng mangyari. Pero bago ho yan maganap, pwede tayong humingi ng panalangin ng pag-iingat sa Diyos. Sabi nga ulit na ng awit, 121:8 or the book of Psalms 121 verse 8, ang ganda-ganda ho. Si Yahweh ang siyang sayo'y mag-iingat san ka man naroroon, ika'y iingatan niya ni hindi ka maaano kahit na kailan. Praise God. May mga patotoo po tayo, Lord, ingatan niyo po sana ako sa mga masasamang loob. Pagka merong promptings ng Holy Spirit, doon pa lamang kayo sumasakay pa lang po kayo sa jeep, malalaman niyo na kung yung kasabay ninyong kaharapan niyo po hold-upper o hindi. Kung halimbawa kayo po naglalakad mag-isa, alam niyo po kung dudukutin kayo o hindi. Minsan
uudyokan kayo ng banal na espiritu na lumakad ng mabilis. Bakit to? Kasi may protection tayo, may pag-iingat tayo, may gabay po tayo eh. Ikatlong panalangin po yan ni Haring Ezekias na sana po siya po ay ilayo sa anuman pong kapahamakan. Uulitin ko lamang po ang sabi ng panalangin dito, alam po namin Yahweh, no, na marami ng bansang winasak ang mga hari ng Assyria. So kung alam po nila na marami pong winasak, ito po'y panalangin ng pag-iingat. No? Nandun yung pagpapakumbaba. Alam namin, Panginoon, marami po silang winasak na kaharian. Si Haring Hezekiah hindi naman nagmayabang na lalaban kami hanggang huling patak ng dugo namin. Na hindi kami magpapatalo, hindi. Nagpapakumbaba nga siya. Sinasabi niya, Panginoong Diyos, marami na pong bansang pinahirapan, maraming tao na pong pinatay. So ibig sabihin, hindi nila kaya, pero humihingi sila ng sandigan sa Diyos sa pamagitan ng panalangin. Na Panginoon, marami na po silang bansang winasak at sinira. Pero ikaw ang Diyos namin, kaya mo kaming protektahan. Kaya yung ikaapat po na panalangin po, kahit hindi nyo nakikita dito sa loob ng verse, panalangin po yan ng pag-iingat. Sabihin nyo po sa Panginoong Diyos, alam mo Panginoon, marami na pong mga naglipa ng mga drug addicts ngayon eh. Ikaw na po bahala sa akin. Alam nyo po Panginoon, yung dalagang anak ko lalabas ng bahay po eh. Maraming masasamang loob ngayon. Bigyan nyo po siya ng bakod ng pag-iingat. Alam nyo po, Panginoon, marami pong mandaraya sa negosyo ngayon eh. Yung pinag-ipunan naming mag-asawa, Panginoon, ingatan nyo po na wag pong malustay o wag kaming magpadala sa mga tao po na mga manloloko, sa mga tao na maaari kaming gantyuhin. Ano ho, yun. Yun yung kanya pong panalangin na sinasabi. So, tayo po ay nasa ikatlong panalangin, no? Panalangin po ng pag-iingat. Ikaapat po, meron hong panalangin ano ho, na laban po sa pagsira. Ayan. Kasi ito po, ang mga tinatawag nating mga Asiryo ho, mga Assyrians, wala silang pakialam. Maski tabernakulo ng Diyos wawasakin, maski po mga Diyos-Diyosan wawasakin. So sa susunod na talata ho, bagaman parang okay lang ho na winasak ko yung mga Diyos-Diyosan, kasama po na winasak ng mga Asiryo yung mga buhay ng tao, yung mga baka nila, yung kanilang mga ari-arian, pati mga anak nila, pinagpupugutan po ng ulo kasama ang mga Diyos-Diyosan po ng ibang bansa. Pero ganun man din po, kahit ang Israel po ay sumasamba sa kaisa-isang Diyos, pwede pong mangyari yun, kapatid. Ano po ang pwedeng mangyari? Lahat sila lipulin. Kaya tignan niyo po yung panalangin po ni Haring Ezekias. Panalangin po to laban sa pagsira. Ano hong pagsira? Ng mga ari-arian. Ang sabi po, nagawa nilang sunugin ang mga Diyos ng mga bansang iyon sapagkat hindi naman talagang Diyos ang mga iyon, kundi mga kahoy at batong inanyuan ng mga tao. Doon po sa punto de vista na yon, paborable po na ito po ay sinira. Paborable po na ito po ay winasak nito pong si Haring Sennacherib. Ang hindi paborable ron, kasama yung mga Diyos-Diyosan na yon, pati tao pinatay, pati hayop, kanila pong winalang bahala po yung mga karapatan ng mga bata, lahat po, pati po ang mga kababaihan ay ginahasa ng mga sundalo po ni Haring Sennacherib. Kaya mga kapatid, doon po sa ating pinag-aaralan, pwede kayong humingi ng proteksyon. Pwede kayong humingi sa Diyos ng tinatawag natin na maiwasan po sa pagsira. Alam nyo, nung nakaraang bagyo po, pwede nyong hingin sa Diyos yun eh. Yun ang panalangin ko po kasi malakas po talaga yung hangin dito po sa ika-4th floor. Ano? Ang 4th floor po namin, puro mga glass po eh. Hinihiling ko sa Panginoong Diyos, Lord, in the most holy and precious and mighty name po of the Lord Jesus Christ, huwag niyo pong hayaan mabasag kasi medyo may kamahalan po ang mga glass. Ano ho? Alam niyo po, kahit malakas ho yung hangin dito sa 4th floor po, hindi ho nabasag ho yung mga salamin eh. Kasi pwede kayong humiling ng panalangin laban sa pagsira. Pwede yung halimbawa sa pagkain po ninyo, Lord, sana po itong kakainin ko ay wag masira. Kasi papakinabangan pa po namin mamayang gabi, parang ulam. O kaya po pag ako kumakain, wag ako makakain ng sira na pagkain kasi pwede hong maapektuhan yung kalusugan natin.
o kaya ho may mga pananim tayo, no? Lalo na yung mga magsasaka po nating mga kapatid, may padating po na bagyong uwan. Lord, protektahan niyo po yung mga binhi na katatanim lang namin. Pwede kayo mag-ask noon, ano ho? Dahil may panalangin po laban sa pagsira. Yun nga ho, nung sabi po ni Haring Ezekias dito, nagawa nilang sunugin. Hindi lang kasi ho yung Diyos-Diyosan ho ang sinunog nila. Sinunog mga tao, sinunog mga kababaihan, sinunog mga kabataan, pati mga baka, tupa, mga kambing, lahat sinunog. Nagkataon lamang po na pati ang mga Diyos-Diyosang rebulto nasama sa pagsunog. Paborable po yon. Pero lahat ng sinunog nila, kasama po yung mga tao doon po humihingi ng panalangin laban sa pagsira po dito sa ginagawa ni Sennacherib. Mga kapatid, ang panghuli pong hiniling niya, no, panalangin po sa pagsamba. Kaya po siya nananalangin para malaman na ikaw, Yahweh, ang nag-iisang Diyos. Para malaman po na ikaw, Panginoon, ay walang katulad at walang kapantay. At dito po sa huling panalangin, sinimulan na po niya sa pagdakila, humiling siya ng proteksyon, humiling siya ng gabay, pero yung panghuling panalangin niya, sana ganito po ang gawin natin, panalangin po ng pagsamba na. Pagdakila nung una, ang huling panalangin natin, hindi ho matatapos sa paghingi, matatapos po sa panalangin sa pagsamba. Sabi po ng Ikalawang Hari, 19:19, napakaganda po. Kaya nga ngayon, Yahweh, iligtas po ninyo kami kay Sennacherib para malaman ng buong daigdig na kayo lamang ang isa-isang Diyos o kaisa-isang Diyos. Bakit po siya nananalangin na iligtas sila? Kasi nakasalalay ang pangalan ng Israel dun po sa tunay at dakilang Diyos. Yun po ang pumili sa Israel. Pag natalo si Israel ni Sennacherib, aalipustahin nila ang Diyos ng Israel. Kaya humihiling po siya ng panalangin ng pagsamba. O Yahweh, ikaw ang kaisa-isang Diyos. Ikaw may kapangyarihan sa langit at ng lupa po. Kaya kami nananalangin sa iyo. Panalangin na ho ito ng pagsamba. Ano po yung panalangin niya? Iligtas po ninyo kami kay Sennacherib para malaman ng buong daigdig na kayo lamang ang kaisa-isang Diyos. Ang Israel po tuldok lamang sa kaharian ng Assyria. Uulitin ko ho, ang Assyria po sa pamumuno ni Haring Sennacherib is the first military empire in the world. Sila po ang unang naka-devise po ng mga chariots, no? Yung mga pangdigma po ng pansasakyan, may gulong. Sila po ang unang nakagawa po ng mga espada. Ang mga Assyria po unang nakagawa po ng mga pana. Kaya po walang kalaban-laban ang mga Israelita dyan, tuldok lang sila. Pero kahit na ho walang kalaban-laban, pag ang Diyos ang nagsabi, matatalo si Sennacherib, matatalo po siya. Bakit ho? Ang Diyos ang may-ari ho ng lahat ng armas nila. Ang Diyos ang may-ari po ng lahat ng katalinuhan nila. Ang Diyos ang may-ari ho ng araw at ng buwan. Doon nga sa digmaan po ni Josue sa kalaban nila. Pinahinto ng Diyos yung araw at buwan. Kaya tayo nagpapasalamat po kay Sister Leia. Sister Leia, sana mapagpala ang inyong Pasko sa 28. Panalangin ni Haring Ezekias, panalangin ng pagdakila sa Diyos, panalangin laban sa pag-alipusta, panalangin ng pag-iingat, panalangin laban sa pagsira, at panalangin po sa pagsamba. Alam niyo ba mga kapatid, kahit hindi pa po natin binabanggit ang panalangin natin, pag kinagiliwan tayo ng Diyos, pwedeng sagutin na kagad ng Diyos. Halimbawa po, naisip po ninyo na, Panginoon, sana po ay pagpalain niyo po ang aming negosyo. Hindi pa po ninyo sinasambit, iniisip niyo pa lamang ho na magtayo ng negosyo. Maaari po siguro poultry o kaya may karnihan kayo sa palengke. Patotoo ko yan Iniisip pa lang dati po nung misis ko magtayo ng law firm, Wala po kaming pagkukuhanan ng pera. Wala po kaming mga kapatid na pondo. Pero ang sabi ng misis ko, higit na may kaya ang Panginoong Diyos Kaya ikaw na pong bahala. Kaya nakita ko yung pagkilos ng Diyos. As in, wala kami talagang pagkukuhanan ng puhunan Hindi naman kami nang hiram sa bangko Pero ang heart's desire ko po sa paglilingkod sa Diyos at paglilingkod ng misis ko, Panginoon, hindi pa namin nasasambit na paundarin mo po yung law firm ng misis ko.
naramdaman na lang namin kagad po. Hindi pa namin hinihingi. Yun po ang sinasabi ng ating pangwakas. Ang sabi po dito sa Isaiah chapter 65 verse 24. Sana ganito po maganap sa buhay natin, ano? Sabi po ng Isaiah chapter 65 verse 24, ang dalangin nila kahit hindi pa tapos ay aking diringgin at ibibigay ko ang kanilang hinihiling. Can we say amen? Gusto niyo po ba 'yon? Hindi pa po tapos yung panalangin ninyo, answered prayer na. Tapos yung hindi pa ho kayo humihiling, ibinigay na. Can we say amen? Hindi pa tapos panalangin, dininig na. Hindi pa ho humihingi, binigay na. Gusto niyo pong maganap yon? Yun po ang ginawa ni Haring Hezekias o ni Ezekias. Kaya po mga kapatid, panghawakan natin ang sinasaad po ng Isaiah chapter 65 verse 24. Ang dalangin nila kahit hindi pa tapos ay aking diringgin at ibibigay ko ang kanilang hinihiling. Mga kapatid, medyo tayo po ay dinatnan na ng pagod ho. Overtime na po tayo talaga ho magsimula po alas 7 at ako po'y hindi na po makapagbukas po sa inyo ng katanungan dahil matutulog na po kagad ako, sobrang pagod po. Salamat na lamang po sa Panginoong Diyos dahil tayo po ay nakahabol. May kasabihan po, hulimat magaling na ihahabol pa rin. Magaling ang Diyos Kahit ako nahuli, ipinahabol pa rin ng Diyos. Yun po ang aking kasabihan. Huli ako, magaling ang Diyos na ihabol pa rin. Can we say amen? Magandang gabi po kay Brother Jimmy, kay Sister Baby. Magandang gabi rin po sa inyo at belated happy birthday. Magandang gabi po kay James Navarro, kay Belinda Borlado. Magandang gabi po kay Rachel. Magandang gabi po kay Ryan Federico. Magandang gabi po kay Sister Odi. Magandang gabi po kay Maribel Raybuenan at lalo kay Sister Irma, kay Bragi Manuel at kay Joria Manuel. Loobin nawa, Sister Joria, na makaakyat kami sa November 30 para sa isang napakagandang kasal na gagawin ng Panginoon para sa inyong mag-asawa. Magandang gabi po. Tayo po'y dumako na sa ating pangwakas na panalangin. Salamat Ama po at binigyan niyo po kami ng kalakasan ng bawat isa. Ang mga tao pong nauuhaw at nagugutom sa inyong salita ay hindi po pwedeng mahinto ng pakikinig po ng inyo pong mga dakilang aral. At nagpapasalamat ako, Panginoong Ama, pagsubok lamang po ang naranasan ko kanina, bagaman masakit po sa balakang na nakaupo ng 3 oras. Pero alam ko, Panginoong Ama, may sulit naman na pagpapahinga at pagtulog ngayon para po kami makapanalangin naman bukas. Ako po'y makapasok po para po sa aking alas 7 po na klase bukas. Kahit na maaga, Panginoon, nagtitiwala po ako sa inyo at nagpapasalamat. Napakadami pong nananalangin sa akin, hindi nahinto ang inyong gawain at masasabi ko po ngayon, Panginoon, mission accomplished po sa pagpapahayag ng inyong pong banal na salita. Maraming salamat, Ama. Ang pinakamataas na kapurihan ay binabalik ko po sa inyo sa banal po na pangalan ni Jesus. Amen. Muli ho, magandang gabi po sa bawat isa sa inyo. Sumaati nawa po ang pagpapala ng Ama, sumaati ng kanyang pag-ibig, lalo tigit po ang kaligtasan ng bawat isa. Isang mapagpalang gabi po, mahal na mahal ko po kayong lahat.